So good noon po sa inyo mga guys. So bayahe naman po tayo from Jensan to Coronadal on board Yellow Bus Line Aircon 025. So ang crew po nito si driver BBM or Bobong Montalvo, and then si conductress Tura. So sakay po ako nito kasi kumukuha po ako ng requirements, and then paatras na po kami nito sa Bulaong Terminal sa General Santos City. So ito pong biyahe namin guys ay multi-stop. So anywhere along Jensan to Coronadal, may certain kami na mga area na pwedeng huminto at mag-pick up ng pasahero. So palabas na po kami ng Bulaong Terminal mga guys. So on the way na po kami papunta ng Coronadal. So expect po tayo ng heavy traffic guys from Jensan to Coronadal or going to Makar, crossing Makar, dahil nga itong ginagawang Jensan Underpass. So parang isa or dalawang linya lang ng kalsada. So super makipot po yan guys. So pagdating sa bus or truck, parang isang lane lang. So lumabas na po kami sa Jensan Underpass na under construction at dumaan na po kami sa Silway Bridge. So maraming mga areas dito guys na tinatawag na Silway. Isa dyan yung doon sa Silway Bridge, and then sa Pulumulok may Silway 8 at may junction din doon pa Silway 7. So approaching na po kami nito guys sa crossing Makar or yung tinatawag nilang Polytechnic, kasi may Maritime Polytechnic College dyan guys hindi ko lang alam yung pangalan. So crossing Makar na po yan, so pa-turn right po tayo. Going left is going to Port of General Santos, Tumbler, Fishport, and all the way to Maitom and Palimbang in Sarangani Province and Sultan Kudarat. So ayan na guys, ito na po yung Jensan Drive. So nandito po tayo going to Barangay Kalumpang sa General Santos City. So malapit po dito yung garahe ng BioCrest or Husky Tours. Shout out po dyan sa ating mga followers, lalong lalo na kay Chairman Escobillo at saka kay Operation Manager Bango. So yan po, Jensan Drive ang tawag nito guys. So compassing po ito from General Santos City going to Coronadal City. So bakit siya tinawag Jensan Drive? Kasi literally guys, konti lang po yung pakurba niya. Straight po siya na kalsada guys up to Coronadal. So sa Jensan may slight curve pakaliwa. So nandito na po tayo sa Jensan Rotonda or yung round ball ng Jensan. So on your left, going to General Santos City International Airport, and shortcut na rin papunta ng Tumbler. And going right naman is to Diversion Road. So palabas po yan ng Katanggawan yata. So hindi ako masyadong familiar sa Jensan guys, so bear with me na lang po So dyan makikita din sa unahan yung JTF Jensan na checkpoint. So pag galing po kayo ng Takurong or Coronadal, so lahat ng sasakyan dumadaan po dyan. Obligado po tayo mag-roll down ng ating mga windows, or kung nasa bus man kayo, bababa po tayo for physical inspection. So ayan guys, sana ma-enjoy ninyo ang vlog na ito. Medyo mahaba-haba po ito, 19 minutes. Kung normal speed lang itong ibang video guys, aabot pa tayo ng 30 minutes. So shout out na lang po sa ating mga dyan, mga followers natin dyan, mga guys at mga empleyado ng Yellow Bus Line, Mindanao Star, Husky Tours, Rural Tours. Ingat po palagi sa inyong mga biyahe. So ayan, dati ang kalsada talaga dyan guys is 2 lanes lang, isang papunta at meron naman pa opposite direction. So ngayon parang talaga siyang expressway, super highway kumbaga. So sa municipalities ng Pulumulok at Tupi, may mga areas especially along poblasyon, hindi po tayo pwedeng mag overspeed. So
may 40, may 60. So dito guys, medyo matulin-tulin tayo, pero defensive driving ang ginagawa ng ating driver mga guys. So sa mga ano natin dyan, mga biyaheros, keep distance lang po. Sa mga motorcycle riders natin, yun, wag kayong mag-exhibition dito kasi ang dami po ng sasakyan na dumadaan. Normal lang na takbo, takbong pogi ika nga. Your hands in mine, and you don't have to listen carefully. I'll tell you 1,000 times. Anything you feel, put it all on me. All of your thoughts, I won't ever. So ito na po pala guys ang Barangay Silway 8 sa Polomolok. So ito practically nasa Polomolok, South Cotabato na po tayo. So yan guys, sikat ang Polomolok dahil sa isang foreign company, yung Dole Philippines. So nag-grow po sila ng pinya or pineapple which is exported, or meron ding mga binibenta locally as canned pineapple or pineapple juice, or yung may hinahalo yung pineapple orange and everything. So approaching na po tayo guys sa poblasyon ng Polomolok, South Cotabato. So shout out po dyan sa ating mga kababayan sa Polomolok. So itong munisipyo na ito guys, nung wala pa ang Dole, napakatahimik nitong lugar na ito, as in sakahan lang daw to, and then sa Bisaya pa kabagnutan. So ito nga pala yung bus stop ng sakayan papuntang Barangay Cannery, yung mismong anuhan ng Dole, yung planta, yung main plant. Nakapunta din ako dyan guys way back 2008. So nandito na tayo sa poblasyon ng Polomolok, South Cotabato. So over the years guys, ang progress niya napakaganda, and baka eventually maging city na rin ito, Polomolok City. Pwede rin, di ba? Kasi nga ang laki ng income na generate from agricultural products, especially pineapple. So papasok na po tayo sa Polomolok Bus Terminal at bumaba na rin yung konduktora natin para magbayad ng terminal fee. So on your right guys, ito yung papunta ng Gensan. So may nakikita tayong Mindanao Star na luxury bus na 2-stopper. Multi-stop din yan, going to Gensan. Tapos ito ring Yellow Bus Line A002, nag-multi-stopper din, papunta rin siya ng Gensan from Coronadal. So eto, paatras na rin yung Mindanao Star, going to Coronadal City. So medyo nagbabad siya ng kaunti dyan guys. So diskarte na nila yan, bahala na sila dyan. At nakaparada na po tayo. And then hindi kami nagtagal dyan guys, nagbaba lang kami ng pasahero, then pick up konti, then alis na rin po kami going to Coronadal. Ang kasunod po nito na munisipyo guys is Tupi, South Cotabato, which is very special for me kasi way back 1986, nagtrabaho yung father ko sa Nestle Philippines sa crossing rubber sa Tupi. So although nag-experience din yung family namin ng kaunting pighati kasi nga Stone Age pa yung style ng pasweldo, kahit pa paano na-enjoy naman din namin yung stay namin doon for a year before nag-decide kami na umuwi na lang ng Davao, and then yung father ko na lang babiyahe na lang ng Tupi. So yun guys, dito na part, medyo may speed limit tayo, 60 lang tayo dito mga guys. So nag-i-indicate kasi pag makita yung
signboard na 60 dito na area, malapit na tayo sa barangay ng Pagalungan sa munisipyo pa rin ng Pulumulok. So meron na namang kaunting curvature sa kalsada, kaya nga ano siya kung mag-practice ka ng driving dito guys, maganda mag-practice dito ng highway driving. Yun lang yung advice ko ha. It's my opinion only. Depende na po yan sa inyo. Pero huwag nyong gawing praktisan kung talagang hindi pa kayo talaga sanay sa pag-drive sa highway. So nandito na tayo ngayon sa barangay Pagalungan, Pulumulok. Hopefully I got that right. Kung napapansin ninyo guys, dumadaan na po tayo sa mga plantasyon ng pinya. Although sa video ko hindi masyadong makita na tumutubo yung pinya kasi parang pinalitan nila ng similya. So maliliit pa mga guys. Matagal tumubo ang pinya at saka mamunga. So medyo makulimlim ang panahon natin ngayon guys. So ingat-ingat sa pagmamaneho. The road is slippery when wet. Kahit concrete pa yan or asphalted. So sa mga kapwa motorista natin, pag umuulan, luway-luway lang muna tayo guys. Mabuti nang makarating tayo ng safe kaysa naman nag-aapura tayo tapos may nangyaring hindi inaasahan, yun lang. So kung mapapansin ninyo guys, maraming gumagawa ng yung movable na bahay kubo dito sa roadside. So kung interesado po kayong bumili ng kubo, marami po dyan gumagawa sa Pulumulok. Unahan lang talaga ng poblasyon at saka sa Pagalungan. Basta eto, makikita nyo naman sa highway yan guys So approaching po tayo ng Tupi Pulumulok boundary. So paano ko nasabi yan guys? Kasi ayun may signage na nakita, welcome to Tupi. At saka may naglinyada na mga fruit stand. So kung gusto nyo makabili ng pinya, singkamas, yung orange na tawag nito, kapayas, at saka yung violet na mais, nagbebenta po dyan mga guys. Hopefully pag very soon mag vlog din ako dyan, bibili din ako ng mga produkto na yan para konsumo sa bahay namin. Nakakamiss guys itong lugar na to. So ito na nga po pala guys ang junction ng Pulunuling. Part na po ito ng Tupi, South Cotabato. I think sa right side po niyan is papunta yata ng Cablon Farms. I don't know guys hindi pa ako masyado familiar, pero naisip ko lang yun na nakita ko kasi siya before going to Cablon. Basta yung lugar na yun is Pulunuling. So marami pong sumasakay at bumababa po dyan mga guys. So ayan, medyo malakas-lakas na rin yung downpour ng ulan. Ayoko na nga sana ituloy yung vlog, pero nandyan na. And maganda yung point of view natin kasi pinayagan po tayo na mag video dito sa sa may stepboard ng bus, yung conductor seat. So dyan po ako nakapwesto. So medyo zero visibility yan guys. Pina fast forward ko lang yan ng times 2 guys pero ang niyan, mabagal lang yung takbo namin dito. Kasi nga bukod sa zero visibility, safe lang yung pagtakbo namin guys, mabagal lang. So ayan, nandito na po tayo sa poblasyon Tupi, South Cotabato. Unfortunately, hindi ko mapakita yung terminal sa inyo guys kasi kinukonstruct yata yung terminal at saka yung palengke. So gumawa sila ngayon ng parang temporary terminal sa highway, which is okay naman, maganda naman siya. Pero pag ganitong mga situation, umuulan, parang hindi siya passenger friendly. Ang liit-liit ng ng waiting area. So ayan, after magbayad lang ng terminal fee, pababa ng pasahero, pick up, diretso na naman po. So malapit na po tayo sa Crossing Rubber. Yung parang second hometown namin yan. Way back 1986. Ganyan na po ako katagal na pasahero ng Yellow Bus Line mga guys. So dumaan kami ngayon sa CIT College or Southeast Asia for Information Technology na college sa Crossing Rubber sa Tupi. So napakaraming estudyante yan guys.
going to CIT at saka pabalik ng Pulumulok. Maraming mag-aaral dyan guys, so shout out sa inyo. So after that, nag-drop ng pasahero, so going na po kami nyan along Crossing Rubber, and then going to Coronadal na yan mga guys. So dito rin po pala matagpuan yung tinatawag na Crossing Tampakan. So munisipyo po yan ng Tampakan sa South Cotabato. So wala pa pong bus dyan before, kahit yellow bus hindi nakabiyahe yata dyan. Correct me if I'm wrong. So yan, dyan naghinto po kami, nagpababa kami ng pasahero dyan. So shout out nga pala sa kaklase ko kay Miss Cheche Escobillo Dacera. Dyan sila nakatira sa Tampakan. Meron silang farm dyan mga guys, sa Miyasong yata yun. So after that, approaching na po kami nito ng ng Coronadal City, kasi malapit na dito yung yung boundary ng Tupi at saka Coronadal. So sa mga dyan guys, sa mga Ilonggo or mga matagal na rin na nakatira sa Jensan at saka Coronadal, ang Coronadal, ang tawag talaga nila locally dyan is Marbel. Pero in yung legal terms or naanuhan sa gobyerno, Coronadal talaga ang pangalan. So ayan, nandito na po tayo sa Tupi Coronadal boundary, yung may arko na I think kailangan nang i-repair. Maganda sana magpitik dyan guys, kaso kailangan nang i-repair yung arko nila. So ayan, awa ng Diyos naman, alauna na yan ng hapon, walang ulan. So sa Tupi lang pala at saka parte ng Pulumulok ang yung malakas ng ulan. Sana malakas lang yung ulan, wag lang kasama yung kidlat. Takot na takot ako niyan guys, nakakamatay yun. Yung mga thunderstorm na yan, nako. So straightan po na daan yan guys, galing sa Barangay Saravia. Straight na po yung daan dyan, merong ding konting paliko. Ayan, may nakita tayong rural from Cagayan de Oro, going po yan ng General Santos. At saka ito namang zongtong ng yellow bus. So sa mga non-stop guys na yellow bus line, doon nag-i-issue ng Tripco ticket, yung electronic ticket na. So kung gusto nyo magkuha ng Tripco card, meron namang attendant na nagbebenta ng card. Not really necessarily benta, kasi libre yung card, pero ang babayaran mo is yung pamasahe para ma-load niya doon sa card. Ganon yung sistema ng Tripco. Maganda yun guys, cashless. Huwag nyo yung itapon yung card, hindi yun one time use, pwede nyo i-reload yun mga guys, for your convenience, para pag sumakay kayo ulit ng yellow bus na na papuntang Jensan o Marbel na non-stop, magagamit nyo yun. So malapit na po tayo guys, bababa, kasi hanggang City Hall of Coronadal lang tayo. Hindi tayo didiretso ng YBL Terminal kasi nga may personal akong lakad doon sa City Hall of Coronadal. So ayan, approach na po kami ng City Hall. Maraming salamat po talaga kay Sir Bobong Montalvo at saka kay Madam Tura, na kahit papano nakaabot pa rin ako sa Coronadal City ng medyo early. So follow lang po sa ating page, Peromingan Archives sa Facebook, Peromingan Archives TV sa YouTube, at saka sa TikTok at Peromingan Archives. Salamat po.